Magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid, mga kaibigan, mga kasama, at welcome po muli sa ating online Bible study sa gabing ito. At ito muli ang inyong lingkod na makakasama, Brother Roland de la Paz. Sa lahat po ng ating mga kasama sa Zoom, sa Facebook Live, at sa lahat na makakapanood po nitong ating presentation sa ating YouTube channel, ay welcome po at nawa ang pagpapala ng ating Panginoon at patuloy na pag-iingat sa bawat isa ay siyang ating maranasan. At sa oras po ito ay aking inihiling na tayo po ay sama-sama sa isang panalangin. Ama naming Diyos na nasa mga langit, sa gabing ito kami lumalapit po sa inyong banal na paanan. Papasalamat sa pagkakataon na muli kami ay inyong inipon upang aming pag-aralan ang inyong mga salita at ganoon din o Diyos magpatibay ito sa aming pananampalataya, magbigay ng magandang kalusugan at aming kayong malwalatian sa katawan na inyong pinairam sa amin na siya po ang templo ng inyong banal na Espiritu. Pagpalain niyo po ang aming mga participants, mga viewers, at nawa ang inyong banal na Espiritu patuloy na gumawa sa aming mga buhay at nawa Diyos ay linisin kami sa dugo ng aming Panginoon. Ito ang aming dalangin, aming inihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. At sa muli po ay welcome sa ating pag-aaral sa gabing ito, sa ating online Bible study. At tayo po ay merong magandang topic sa gabing ito. Patuloy po ng serye ng pagpipigil o ng temperance. At tayo po ay mag-umpisa na. Yan. Ang ating pong topic sa gabing ito ay walang iba kundi ang energy drinks. Nasa topic 232 na po tayo at nawa ang mga topics na ating pinag-aaralan mula sa panahon na nag-umpisa tayo sa online Bible study noong 2021. Ito po ay maging pagpapala sa bawat isa at kung gusto niyo po itong share for public sharing po ito ay nawa rin ay pagpalain po ang lahat ng makakapanood. So tayo po ay mag-uumpisa na sa ating topic, energy drinks. At sa muli po ang temperance o ang pagpipigil, siya po ang pinakahuling bunga ng banal na espiritu base po sa Galatians chapter 5 verses 22 and 23. At ito po ay sa makatwid ay kailangan natin ang gabay ng ating Diyos dahil sa Kanya nagmumula ang pagpipigil by nature sa ating kalikasan, sa ating likas. Wala po tayong pagpipigil. Unless otherwise ay tanggapin natin ang ating Panginoon at tayo magpasakop na lubusan, ang bunga ng banal na espiritu po, ito ay ating makakamtan. At sa ganun pamamaraan lamang ito makakamtan. Saan po natin ang ating pag-aaral mula po sa Genesis chapter 3 verse 5. Ang sabi po ng Bible, "For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be open and ye shall be as gods, knowing good and evil." So ito po yung senaryo ng si Satanas na anyong ahas ay kanya pong tinukso si Eva at kanyang sinabi kapag kumain nga sila doon sa pinagbabawal na punong kahoy, bunga ng punong kahoy ng pagkakilala sa mabuti at masama, ang sabi niya kay Eva na alam natin ito ay kasinungalingan, ito'y pandaraya, nasabi niya ay mabubuksan ng inyong mga mata at kayo magiging katulad ng Diyos. So, yan po, no? So, ito pong ating pag-aaralan, it has something to do with yung tinatawag na then your eyes shall be open. Mabubuksan yung ating mga mata at alalahanin po natin, ito po minsan ang ginagamit ng mga tao ngayon, lalo na yung mga pang night shift o kaya pagod na pagod at kailangan pa po nilang magtrabaho o kaya inaantok na, kailangan pa nilang magtrabaho dahil nga ay ito ang hinihiling ng kanilang mga pangangailangan o ito yung kanilang responsibility o ang kanilang trabaho. Kaya ay merong madalas na ginagawa, umiinom po ng energy drinks na inisip nila, then your eyes shall be open, magigising sila. Pero ito po, actually, ang mga stimulants ay ito po ang basihan ng kanilang mga tinatawag na advertisement sa nasusulat sa Genesis chapter 3 verse 5. So ito po ay tinatawag na unnatural stimulant. So tayo magpapatuloy, ito po ay isang pag-aaral na masasabi natin na the legal drug that hurts. Yan po sabi dito. Ito nga po ang ating topic ngayon.
ito po ay isa sa mga sangkap na makikita sa energy drinks. Ito po yung caffeine, no? So, yung caffeine, ito po yung sangkap na makikita sa black tea, sa coffee, at ganun din sa mga tinatawag na pain relievers, at meron din po na stimulants na makikita sa cacao o sa chocolate. Ito nga po yung theobromine. Kung sa tea o black tea ay theophylline, at sa coffee ay caffeine. So ito po ay tinuturing po na mga unnatural stimulants. Ngayon po natin ang sinasabi ng isang research at ganoon din po na isang aklat na nagtuturo sa magandang kalusugan. Ang sabi po, tea, coffee, and tobacco as well as alcoholic drinks are different degrees in the scale of artificial stimulants. So artificial stimulants po sila, hindi sila natural stimulants, no? At ito po ay masasabi nating mga bisyo naman ng mga tao ngayon, yung uminom ng alak, naninigarilyo, yan po, no? Siyempre, pag sinabi nating black tea, ay meron pong healthy naman na tea, ito yung pong medicinal or herbal na tea. So ito pong tea na sinasabi po dito ay specifically, ito po yung black tea na meron pong theophylline na tinatawag din pong unnatural stimulants. So ano po yung mga unnatural stimulants po na ito? The use of unnatural stimulants is destructive to health and has a benumbing influence upon the brain, making it impossible to appreciate eternal things. So ang mga kinakain o iniinom ng mga tao na bumubuo sa tinatawag na o kabilang sa mga natural stimulants, ito po ay meron pong benumbing influence. Ibig sabihin ay parang namamanhid yung ating brain, no? Yung ating utak. Yan. At ang pinakamahirap po dito ay hindi natin ma-appreciate ang mga bagay na makalangit. Katulad ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At bagamat maraming naniniwala na si Kristo ay namatay para sa kasalanan ng sangkatauhan at upang tayo iligtas, pero yung pinakakabuluhan, yung kahulugan, yung kapupuntahan ng kamatayan ng ating Panginoon ay hindi po na-appreciate maging ng karamihan ng tinatawag nating Christian community. So isang dahilan po ito na masasabi natin, one reason is because of what we eat or drink, especially these unnatural stimulants. Kaya ito po ay napakahalaga na ating mapag-aralan. So ang coffee, ang kape. Coffee is a heartful indulgence. It temporarily excites the mind to unwanted action. So temporary lang po ang epekto niya. But the after effect, ito po yung kanyang magiging resulta. After effect, pagkatapos na ininom, is exhaustion. So parang hapong-hapo, pagod na pagod. Dahil ito po ay na isang unnatural stimulant. Halimbawa, ikaw ay inaantok dahil ikaw ay nagtrabaho ng maghapon o ikaw ay pagod, ang tawag ng kalikasan ay kailangan mong magpahinga. Pero dahil sa maraming demands, marami tayong mga bills o marami tayong mga gustong gawin, ay tayo ay nagre-resort dito sa unnatural stimulant na katulad po ng coffee o ng kape. Kaya iinom ka ng coffee para mabuksan o kaya magising yung ating isip. Pero sabi po dito, the after effect is exhaustion, frustration, paralysis of the mental, moral, and physical powers. Kaya mental, moral, and physical powers ang pwede pong mamanhid o maparalyze ng dahil po sa habitual intake po ng coffee. So ng stimulants, the mind becomes enervated, and unless through determined effort the habit is overcome, the activity of the brain is permanently lessened. Kaya bumababa po ang function o ang ating lakas ng ating brain ng dahil po sa pag-inom ng mga stimulants, at isa po dito ang coffee. So ito pong mga natural stimulants po na ito, tinatawag din pong poisons. Tea and coffee produce an immediate effect. Under the influence of these poisons, the nervous system is excited. So tinatawag po silang toxins o kaya po ay mga poisons ng ating nervous system. Kaya pag-ingatan po natin ang ating kalusugan at alalahanin natin ang ating katawan ay templo ng banal na espiritu, ang ating katawan ay hiram, ang ating buhay ay hiram, at ito'y pag-aari po ng Diyos by creation and by redemption. Kaya nga po sa 1 Corinthians chapter 6,
verses 19 and 20, yan po ang sinasabi niya. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit, which is in you, which you have from God? You do not own your body, you were bought at a price. Therefore, glorify God with your body and spirit, which are His. Pag-aari po yan ng Diyos. Hindi po natin yan pag-aari. So, ito nga po ang nangyayari. So, kung ating tutungayan po ang caffeine content of beverages, yung ating mga iniinom, ay para malaman naman natin kung gaano karami. No po? So, a brewed coffee, 8 ounces, which is approximately 237 ml, meron siyang 150 milligrams of caffeine. Yung drips na tinatawag, 8 ounces at 237 ml ulit, ay 100 milligrams. Yung pong instant na coffee, 8 ounces, ay meron siyang 70 milligrams. Ang espresso ay meron siyang, ang 1 ounce, which is 30 ml, ay meron siyang 40 milligrams. Decaffeinated, 8 ounces, meron siyang 5 milligrams. Sa bandang baba po, yung energy drink, 8 ounces, which is 237 ml, meron din po siyang 80 milligrams. No? Yung cola, carbonated soda, ay meron po sa 12 ounces, which is 355 ml, meron po siyang 40 milligrams. Ang tea or black tea, ang 8 ounces, meron siyang 40 milligrams. And hot chocolate, yung theobromine nga, meron po siyang 5 milligrams. So, ito po yung mga sukat ng naiinom nating tinatawag po na caffeine sa mga inumin natin. So, ito rin ay tinatawag din legal drugs that hurts, no? Ay illegal. Minsan, pati nga bata ay pinapainom po ng mga ganito. At alalahanin po natin ang mga magiging resulta sang-ayon sa ating napag-usapan sa mga nakalipas na mga slides. So 400 milligrams of caffeine naman, ito pong mga nakikita nating halimbawa o pictures. Ito pong energy drinks na to. Ito pong makikita nyo po. Yan po ang katumbas ng 400 milligrams of caffeine. Napakataas po niyan ng tinatawag nating content na yan para sa human consumption. Hindi po yan magbibigay ng magandang kalusugan, lalo na po sa ating puso at ganoon din po sa ating nervous system. No? So, alalahanin po natin ito sang-ayon sa mga researches. No? Energy drinks are widely promoted as products that increase energy and enhance mental alertness and physical performance. Kaya kapag meron tayong nakikita mga advertisement ng mga energy drinks, ito nga yung usual na sinasabi nila. Next to multivitamins, energy drinks are the most popular dietary supplement consumed by American teens and young adults. Ito po ay sa Amerika, ngayon pati po sa atin dito sa Asia ay ganun din. Men between the ages of 18 and 34 years consume the most energy drinks, and almost 1/3 of the teens between 12 and 17 years drink them regularly. Yan po. Ang sang-ayon po sa pag-aaral at ganun din po sa statistics. Yan po ang mga resulta. So, two kinds of energy drinks. There are two general kinds of energy drink products. One is sold in containers similar in size to those of ordinary soft drinks, such as 16-ounce bottle, and the other kind, called energy shots, is sold in small containers holding 2 to 2.5 ounces of consecrated liquid. So ngayon, dito po sa atin, sa Pilipinas, o maaring sa Asia, maaring din sa ibang continents o bansa, ay meron din po silang binebenta na mga 16 ounces, meron din pong 8 ounces na bote na para po siyang iniinom na soft drinks. Kung titingnan mo, iba-ibang kulay, pero actually sila po considered to be energy drinks. So ito po yung mga brands. Maliban dyan, meron pa po dito sa atin na wala po dyan kasi yan po ay international. So ito po yung mga halimbawa lamang sa ating pag-aaral. So energy drinks also may contain other ingredients such as guarana. Dito pong nakikita niyo pong picture dito ay yan po ang guarana. Another source of caffeine, sometimes called Brazilian cocoa. And sugars, taurine, ginseng, B vitamins, glucuronolactone, yohimbre, carnitine, and bitter orange. So yan po ang usual na ingredients po na tinatawag na energy drinks. No?
So safety. So para po sa ating safety, large amounts of caffeine may cause serious heart and blood vessel problems such as heart rhythm disturbances, yung arrhythmia, o kaya na bradycardia, tachycardia, and increases in heart rate and blood pressure. Caffeine also may harm children's still developing cardiovascular and nervous systems, lalo na po yung mga anak natin na ages 1 to 5, no? Ay napaka-sensitive po ng kanilang mga organs, ng mga kanilang system. Pero kung painumin po, yan, mga pinapainom natin, mga ganyan na edad, ay kawawa po. So caffeine use may also be associated with anxiety, sleep problems, digestive problems, and dehydration. Guarana, commonly included in energy drinks, contains caffeine. Therefore, the addition of guarana increases the drink's total caffeine content. Kaya kapag nakita po natin yung mga ingredients po na yan, ibig sabihin ay tumataas po ang tinatawag na caffeine content ng mga iniinom po natin. So people who combine caffeinated drinks with alcohol may not be able to tell how intoxicated they are. O kaya meron pong umiinom pa po ng alak o alcoholic drinks, maliban po sa mga caffeinated drinks, no? At kasama na po dito yung ating topic ngayon na energy drinks, they may feel less intoxicated than they would if they had not consumed caffeine. But their motor coordination and reaction time may be just as impaired. Kaya pag pinaghalo po yan ay hindi rin mabuti. And excessive energy drink consumption may disrupt teens' sleep patterns and may be associated with increased risk-taking behavior. Yan po, dahil nga ay hindi nakakatulog na maayos, pati yung kanilang kaisipan ay naapektuhan. A single 16-ounce or 473.16 ml container of an energy drink may contain 54 to 62 grams of added sugar. Maliban po sa caffeine, meron po siyang mataas na content po ng sugar. And this exceeds the maximum amount of added sugars recommended for an entire day. Yan po, sang-ayon sa National Institute of Health, National Center for Complementary and Integrative Health. So yan po ang kanilang mga researches na napakahalaga na ating i-consider upang naman din ay magsilbi po itong paalala sa bawat isa sa atin. So major ingredient po, caffeine is a major ingredient in both types of energy drink products at levels of 70 to 240 milligrams in a 16-ounce drink and 113 to 200 milligrams in an energy shot. For comparison, a 12-ounce can of cola contains about 35 milligrams of caffeine and an 8-ounce cup of coffee contains about 100 milligrams. Yan po. So yan po, para makumpara natin, yan po ang pwede nating bigyan na pansin o halimbawa. So caffeine, ito po ang tinatawag na structural formula niya po, chemical formula. Yan, C8H10N4 and O2. So caffeine is the most widely used drug on the planet. Consider po siyang drug dahil nga po siya ay stimulants na po siyang xanthin. At ito po ay mga xanthin po nito, mga stimulants katulad po ng mga amphetamines, cocaine, nicotine, at marami pang iba. So this is common stimulant is found naturally in coffee and tea or black tea, but is also placed in energy drinks and soft drinks by manufacturers. Yan po, no? So yan actually ang pinaka definition, scientific definition po ng caffeine. So ito po ang masasabi natin, percentage of energy products in 2012. So ito po, makikita natin ang B12, B6, caffeine, vitamin B3, and taurine. Ayan po ay nakahalo din po dyan. So most energy drinks contain 70 to 200 milligrams per can. An 8-ounce cup of drip coffee contains 110 to 150 milligrams. Kaya kung uminom ka na ng energy drinks, uminom ka pa ng kape, ay talaga bang double doses po yan, ma-overdose po tayo ng caffeine. 65 to 125 milligrams per cup of percolated coffee. And then 40 to 80 milligrams for instant coffee. A can of Coke provides 34 milligrams. A full can of Rockstar has 160 milligrams. And a can of Bang Energy Drink contains 300 milligrams. Ito mga brand po na ito ay maaaring sa ibang bansa. So pwede nyo i-consider po ito. Ang kanilang mga caffeine content ay napakataas, no? Ito pong makikita nating table po na ito, 360 milligrams, 300 milligrams, 280 milligrams, 250 milligrams, ay napakataas po niyan considering the fact that ito po ay hindi mabuti sa ating kalusugan. Official energy drink definition.
a beverage containing multiple ingredients with service with express intent, one or more facets of perceived neurological and or psychophysiological efficiency. O synonyms: energy shot, energy supplement, yan po. So yun po official energy drink definition po. Yan nga po ang sinasabi po niya. Kaya sabi niya, with express intent, one or more facets of perceived neurological and or psychophysiological efficiency. Efficiency po, no? Ang ginamit na term. Pero tingnan po natin, ang requirements para maging energy drink po siya. More than one ingredient that is known to increase energy. Explicit expression of an intent to increase energy, or energy can be either a boost in your mental stamina, mental efficiency, alertness, or anything else that you're going to perceive as brain boost. Promises of purely physical energy boost do not qualify. So yun po ang mga sinasabing requirements upang matawag po siyang energy drink. So yan po, increase energy. Bakit nag-i-increase ang energy? Dahil nga mayroong unnatural stimulant na at the same time napakataas po ng content ng yun nga, yung caffeine, and then yun pong sugar tumataas din na kaya ang pakiramdam ng tao siya ay napakalakas siya, pero actually ito po ay temporary effect lang po. Yun nga, napag-usapan natin yung after effect, yun po exhaustion, ayan, isa po yun, parang hapong-hapo ka. So energy drink examples: beverages with these ingredients combinations would be considered an energy drink. Ano daw po? Caffeine and B vitamins, caffeine and taurine, caffeine and ginseng, and B vitamins and taurine. So ito po yung mga combination. Siyempre, kung titingnan nyo po yung iniinom nyo po, mas maganda, titingnan natin ang mga ingredients na kinakain natin at iniinom natin para malaman natin kung ano yung pumapasok sa ating katawan. Siya nga po ang templo ng banal na espiritu. Pero kung ang madalas, kung babasahin po natin ng ingredients, ay ang nangyayari, lahat po ito ay makikita minsan sa isang energy drink. Kaya hindi lamang po isa dyan na kombinasyon, kundi ang kadalasan ay lahat po yan ay makikita. At hindi raw po tinatawag na energy drink kapag ganito lamang po ang tinatawag na ingredient. Drinks that are formulated this way would not be energy drinks. Ano po? Just caffeine. Kung caffeine lang siya. Caffeine and sugar. B vitamins lang, or amino acids, or ginseng. So ito po ay kailangan merong silang combination na katulad ng previous slide na pinakita ko sa inyo, ay yan po ay usually ang mga requirements para daw matawag silang energy drink na mas dumadami po ang tinatawag na mga chemicals or substances or ingredients na pinapainom o sinasali dito po sa iniinom na energy drinks. Safe caffeine limits for children. So gaano ba kaligtas o safe ang bata sa caffeine na pinag-uusapan natin? Because children's brains are continuing to develop and their bodies are still growing, limited caffeine is recommended. Kailangan po ay kakaunti lang. Pero kung titingnan natin po yung effect nito sa mga bata, lalo na yung murang edad, ay kawawa naman, ay maging maingat tayo. Study from the University of Children's Hospital in Zurich show that importance of sleep for a child's developing brain. Caffeine can interfere with sleep, therefore possibly hindering proper brain development. So yan po ang sinasabi po dito ng mga researchers, mga dalubhasa. Lalo na ito ay para sa mga bata o sa mga anak natin o mga apo natin. Ages 12 and under. Caffeine isn't recommended for children under 12. So ang chemical o ang substance o ingredient na caffeine, sabi po dito, ay hindi po siya nire-recommenda sa mga batang 12 at pababa. Yan po, no? Occasionally, some doctors may recommend caffeine for children diagnosed with ADHD. Yung pong attention deficit, no? Mga sakit ito sa mga bata na natagpuan na masyado silang tinatawag na hyperactive po sila. So yung kanilang interaction sa kanilang kapwa bata. So, but generally there really is no reason for children under 12 to consume caffeine. So ala po talagang dahilan kung walang sakit ang bata, no? Itong tinatawag na ADHD,
no, ay hindi po dapat sila painumin na pakainin ng mga tinatawag po na caffeinated drinks or food, no? Kaya maging maingat po sana tayo sa ating mga anak. Tayo ay magpapatuloy ages 13 to 18. While greatly limiting caffeine to this group age group would be ideal because of the increasing demands placed on teenagers in regards to school dahil nga masyadong marami pong binibigay na project, assignments. So usually ito kino-consider din po ng mga dalubhasa. Ang sabi po dito, regards to school, sports, and even work, caffeine consumption is becoming more common with this age group. Ito pong edad na 13 hanggang 18, mga teenagers. No? Developing teens should have no more than 100 milligrams of caffeine daily due to the importance of sleep. So kailangan daw, itong mga developing teens, yung mga lumalaki na mga teens, mga teenagers, ay hindi daw po kailangan na mabigyan sila na masigit pa sa 100 milligrams, no, ng caffeine. Dahil nga po sa kahalagahan ng pagtulog, brain development, ang pagbuo, paghubog ng kanilang utak o brain, inexperience with caffeine, and possibly unknown medical conditions. Yan po ang sabi po ni Rachel Casada Lohman, isa po siyang PhD. So this is equivalent to about 1.3 shots of espresso or 1.258 fluid ounce of Red Bull, 0.5 of a 5-hour energy shot, 0.6 of a 16 fluid ounce can of Monster energy drink, a 0.2 of a Starbucks venti brewed coffee, and yan nga po, 12 fluid ounce of Coke. Yan po. So ito po yung sinasabing 100 milligrams na limit na binibigay sa mga 13 hanggang 18 years old, pero alam natin mas makakabuti kung sana hindi po nila matikman ng mga ito dahil sa epekto sa utak, maging sa behavior, ganoon din sa puso at ibang bahagi po ng ating katawan. So 100 milligrams of caffeine. Ito po, kung titingnan natin na equivalent, yan. Makikita nyo yung Red Bull ako. So bali 1 1/4 po yan. Ito yan po ang tatlong Coke and can at isa at kalahati ng kape at ito po ang mga iba pang mga tinatawag na energy drinks. Yan lang po ang 100 milligrams of caffeine sang-ayon po sa kanilang ingredients. So pregnant or nursing woman, sa mga buntis o kaya yung mga nagpapadede na mga inanay. In summary, most experts agree that consuming 200 milligrams or less of caffeine a day equates to very little risk for the developing fetus or nursing infant. 200 milligrams of caffeine is equivalent to about 2.6 shots of espresso, 2.58 fluid ounce of Red Bull, and 1 5-hour energy shot, 0.5 of Starbucks venti brewed coffee, 1.25 16 fluid ounce Monster energy drinks, and 12 fluid ounce Coke. Yan po ang sinasabi po dito. Yan, kung titingnan natin, ito po yung 200 milligrams of caffeine. Kaya tutuloy po tayo. Most workout supplements contain a large dose of caffeine. So yung mga nagwo-workout sa atin, yung gustong gumanda yung kanilang figure o ang kanilang katawan. So ito po sinasabi po ng agham, ng siyensya. Karamihan daw sa mga supplements na binibigay sa mga nagwo-workout, a large dose of caffeine as one of the main active ingredients, which is primarily responsible for any energy rush, kaya pakiramdam nila ay lumalakas, and experienced by the consumer. So caffeine in workout supplements, ito po ang mga kanilang mga brand. So hindi ko na natin pag-uusapan yan, pero ito po ang generally speaking mga workout supplements. Meron po sila. Kaya mga minamahal na kapatid, mga kaibigan, mga kasama, kung titingnan po natin ang magiging epekto po nito sa ating katawan, sa kalusugan, sa kabuuan, ito po ay worry, magwo-worry po tayo dahil nga po lalo na sa mga anak, no, mga bata, anak natin, mga po natin, yung mga edad na 12 years old, 12 years under, maging sa 13 hanggang 18, maging po sa mga adults dahil meron po siyang epekto sa ating mga brain. Meron siyang epekto sa ating puso,
meron po siyang epekto sa ating blood pressure. Meron din po siyang epekto sa ating judgment at yun nga po magiging problema kapag kulang sa tulog, no? Ay nagkakamali din tayo sa mga judgments at lalahanin natin ang tao pwede siyang mag-fasting ng iilang araw. Pero ang tao kapag hindi nakakatulog ng tama sa 2, 3 araw o 3 gabi ay medyo nagbabago na po yung kanyang attitude, nagbabago na rin po yung kanyang behavior at o yung kanyang interaction sa kanyang kapwa. Kaya kung tutuusin po at kung ating unawaing mabuti ang mga pagkain o inumin na merong caffeine na katulad ng ating napag-usapan ngayon ay mas maganda kung ito po kung hindi nyo maiwasan ay bawas-bawasan pero mas makakainan po kung ito po ay alasin natin yan sa ating mga mesa upang hindi po magdulot po yan ng anumang panganib sa ating kalusugan. At marami pong mga researches kapag continuous ang caffeine intake natin, ayun ay magdudulot din ng stomach ulcers. Magdudulot din po yan ng GERD o gastroesophageal reflux disease. Magdudulot din po yan ng iba't ibang forms of cancers according to medical researches. At ganun din po ay magdudulot din po yan ng tinatawag po na sabihin natin nga, ulitin lang natin yung pagdidesisyon, lalo na sa mga kabataan o mga bata at na yan ay kinakailangan meron sila ding sound judgment sa mga nag-aaral at ganoon din gusto natin ng ating mga anak ay mapabuti po sila paano kaya kung apektado po ang kanilang sound judgment. Kaya ay nawa ay tulungan po tayo ng ating Panginoon na ito'y ating maintindihan ng lubusan. Alalahanin po natin ay baka sabihin natin ang caffeine o ang kape, ang coffee, ito ay na isang puno na natural, na nature, no? Yan ay makaya sa ipin natin na ito'y tanim. So kung ating alalahanin po, ang parabola po ng wheat and tares, ang sang-ayon sa Bible, ang nagtanim ng wheat, ng trigo ang ating Panginoon. Subalit merong nagtanim ng panirang damo, walang iba kundi ang ating kaaway. Hindi lahat po ng nakikita nating mga puno o halaman ay ito po ay mabuti sa ating kalusugan. Katulad po ng ilan lang po bibigay nating example, katulad ng marijuana, ng coca. Bagamat sa ibang bansa ang marijuana ay kanilang nililegalize nila, pero ito po ay talagang napakataas ng harm o sa atin, no, effects, no? At siyempre maliban po doon ay meron din po siyang mga, kung yan ay isipin natin yung nicotine content din po yan ng sinisindi po na marijuana, yan po ay halaman na masasabi natin na kala natin ay kabahagi ng kalikasan. Yung coca nga na ito po ang pinagkukuhanan ng cocaine. So isa po dito actually yung black tea at ganoon din po yung coffee. So ito po ay isang pag-aaral lamang at ito po ay para sa karagdagang kaalaman. Hindi po tayo nagiging judgmental pero alalahanin natin ang ating Panginoon ay ating kinakausap siya sa pamamagitan po ng ating kaisipan. Kaya kapag ang ating kaisipan, ito po ay hindi siya sound, hindi siya maayos nang dahil sa hindi tayo nakakatulog, nang dahil sa nagkaroon tayo ng problema sa ating brain or ating tinatawag na nervous system, ay ang sabi nga po ng ating pag-aaral, hindi natin ma-appreciate po ang mga heavenly things o maging ang plano ng kaligtasan na binigay sa atin ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. So dito po nagtatapos ang ating pag-aaral sa gabing ito. Pagpalain po ang bawat isa at tayo po ay magsasara sa isang panalangin. Ama naming banal na nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus, kami papasalamat sa aming pag-aaral sa gabing ito at nawa ito po ay magsilbing paalala sa amin at karagdagang kaalaman upang aming maingatan ang katawan na inyong pinahiram po sa amin. At na ito po ang templo ng banal na Espiritu at higit sa lahat hindi po maapektuhan ang aming kaisipan upang unawain ang mga bagay na makalangit. Pagpalain niyo po ang aming mga kasama na kasama ngayon at makakapanood nito. Pagpalain niyo rin po ang mga magulang
upang sa kanilang mga tahanan ay maiwasan po na painom o pakain sa kanila ang hindi nakakabuting sangkap na iniinom. Ito po yung tinatawag na common na pinapakain na drugs o legal drugs sa sangkatauhan. At pagpatawad niyo po ang pagkukulang namin mula sa isip, sa salita at sa gawa. Nawa o Diyos ay paliwanagan niyo kami sa mga bagay na makalangit sa pangangasiwa po ng inyong banal na Espiritu. Inawa ang aming dalangin ay makarating sa luklukan ng awa. Ito po ang aming hiniling sa banal na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. At hanggang dito na lang po at magwawakas na ang ating programa sa gabing ito hanggang sa susunod po nating pag-aaral. At ito po ang inyong lingkod, Brother Roland de la Paz, nagpapaalam na, nagsasabi, stay safe and God bless always hanggang sa susunod.